good morning again. And magandang araw po sa lahat, no? Ang ating pong ang aking ibahagi po ngayon ay dito po tayo sa Hebrew chapter 10. Pag sinabi mong Hebrew, ano ang talagang magmamarka sa isipan natin, no? Yung Hebrew 10 verse 25. Nasabi dito, not forsaking the assembling of, pakita ko sa inyo, 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more, and ye say the day of approaching. Okay, so bakit po yan ang pinahayag ng salita ng Panginoon? Kasi po sa ating pong pag-fellowshipping sa mga mananampalataya, we are sharpening together. We are sharing our faith. Kasi napakahirap na after natin na malaman ang truth, full of truth, not fully truth, but natanggap natin ang katotohanan, kasi wala namang ibang katotohanan. Sabi nga John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Meaning, walang ibang katotohanan kundi si Jesus. So, bawat isa ay mayroong experience o karanasan iba-iba sa Panginoon. Kaya kung ito ay fellowshipping, sharing, no, loving together, praying together, nagkakaroon ito ng mas titindi, lalalim ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Kaya ito yung kanyang aring babala, no, na huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa bawat gawain ng Panginoon, no? Basta gawain ng Panginoon, huwag mong kaligtaan. Kasi para malaman mo ang buong mga katotohanan, kasi maraming tayong hindi natin kuha, ano? May kanya-kanya pong mga ang Diyos sa pagkilos niya. Kasi ang danger po dito, mga minamahal kong mga mananampalataya, dito po ipakita ko sa inyo sa 37 hanggang 39. Sabi dito, for yet a little while, and He shall come, will come, and will not tarry. So, kunti na lang panahon, no? At talagang yung mga sinasabi ni Lord na, di ba, alam natin na siya ay muling babalik, ay kunting-kunti na lang, no? Now the just shall live by faith. Yan. But if anyone drew back, my soul shall have no patience for, no pleasure in him. Kapag yung tumalikod sa kanya ay wala, no? But we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. See? Kaya nga po, lagi niyang pinarimahin na huwag kaligtaan, kasi sa pagtitipon nagkakaroon po ng papalakasan sa pananampalataya, no? Kailangan po na sikapin mo, no? Mag self-study, patuloy pag-aralan salita ng Panginoon. Nang sa ganun ay hindi ka ma-issuehan dito ng tumalikod sa Panginoon sa pananampalataya. Kasi sa lahat ng pananampalataya ay ito ang iyong ipamumuhay, diba? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:7 ba yun? We walk by faith, not by sight. So, ganun ang sa ating mga mananampalataya, no? So, sa mahal kong mga pananampalataya, kapwa kong mananampalataya, yun po yung ating paniguraduhin, sikapin, pursigihin. So, sa ito po yung pagkapamaraanan ng Diyos na para po ang ating pananampalataya na damor po itong mag-grow. Patuloy tayong
matin ng mga gawain, no? Marami pong gawain sa church gathering, hindi lang Sunday service, Bible study, may prayer meeting, o may iba-iba pang mga gathering, no? Mga meeting, crusade, no? Mga street evangelism, basta as long na nag-share o nagpahayag ng salita ng Panginoon. So ayan po, sana po may nakukuha po tayo sa atin pong pinag-aralan ngayon. Yan nga, Hebrew chapter 10 verse 25, na huwag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. So salamat po sa kapwa kong mga nampalataya. Bye bye po, God bless po sa ating lahat.